Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ito pong Bibliang gamit ko, ito po, ang salita ng Diyos, Biblia. Ano po? Siyang ating gagamitin ngayon sa ating Bible study. Nandito po ako sa tahanan ni Ate Ason sa May Paraiso, Tondo, Manila. Ayan po, one-on-one kami. Ayan, Ate Ason, ano? Ayan, siya po, ano? Alam niyo po siya, hindi naman siya para pinopromote ko siya. Wala naman ako mapapala dun eh. Pero sa totoo lang, kapag dumadalaw ako rito, hindi po ako tinatanggihan. Bakit hindi ako tinatanggihan? Unang-una, guwapo. No, wag na po tayong dyan, kukontra. Yan lang po kaligayahan ko. Maniwala kayo. Ayun, ay kumontra siya. Sabi nga ng iba, kalbo ka. Pero hindi po sa pagiging kalbo. Si Apostol Pablo po pandak, luwang mata. Oh. Pero tinanggap po siya. Ang dami niya na-convert. Nadala kay Kristo ang mga tao. Wala po sa paganda lalaki yan. Paitsurahan. Okay? Dito po sa Biblia, meron pong sinasabi ang Panginoon Diyos. Ito po. Ito'y madalas na pwede natin gamitin sa buhay natin pang-araw-araw. Ano po? O sige, unahin natin ang prayer. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Isaiah 55:2. Bakit ginugugol nyo ang mga salapi ninyo sa mga bagay na hindi makakain? Ano po nakalagay? Salapi ninyo. Hindi sinabi ng Diyos, salapi ko yan. Kundi sabi ng Diyos sa mga tao, ay bakit ginugugol nyo ang mga salapi nyo sa mga bagay na hindi makakain? Bakit nyo inuubos ang sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Ito po yung turo ng Panginoon Diyos o isang pahalahala. Yung salapi mo, sabi ng Diyos, bakit mo ginagamit? Saan? Sa walang kapararakan. Pera mo na yon. Pero lagi nyo tatandahan, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kung may pera ka, galing sa Diyos yan. Kanya lang, nagtuturo ang Diyos sa mga tao. Kaya sabi niya, yung salapi ninyo, anong sabi po? Ginugugol ninyo sa hindi makakain. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapon po, nanonood akong balita. Ang daming bumibili ng mga paputok doon sa Bulacan, sa Bukawi. Ang daming bumibili. Ito, nung nakaraan, ang sabi, yung isang lalaki, bumili siya ng halaga 10,000. Isipin nyo, yung 10,000 mong yun, sigurado, isang oras lang. Sa pagsalubong lang ubos na. Etong masakit. Sinasabi pa nila, pampatanggal ng malas yung paputok. Ano pa sinasabi? Pampalayas ng masamang espiritu. Yung naputukan, swerte ba yun? Kasi sabi, pantaboy ng malas. Yung isang naputukan, kahapon sinabi sa balita, karamihan daw po bata. Sabi ng sekretary ng DOH na si Herbosa, si Ginoong Herbosa. Sabi nila, namumulot lang. Sinong may responsibilidad doon? Una, magulang. Kasi bata yun Ibig sabihin, hindi mo nakokontrol ang anak mo na disgrasya. Pag naputol yung kamay, daliri,
Yung bata po, hanggang lumaki na, hanggang mamatay, putol na po yan. Oh. Putol na yan. Hindi, wala pong replacement ng daliri kahit anong gawin mo. Oh. Yung iba, gandito. Nasabi sa East Medical Memorial Center, yung sa balita kahapon, sa Weekend News ng ABS-CBN, Channel 2. Putulang ka, may putulang pa. Yun, merong replacement. Pwede ka magpa-artificial. Pero yung daliri, walang artificial. So, anong mangyayari? After ng New Year, may bago ka ng pangalan. Nasaan po si Putol? Putol na ngayon ang pangalan mo. Bakit? Dahil po sa kayabangan mo. Yung pera mo, sabi ng Diyos, pera mo yan eh. Pero bakit mo ginugugol sa iba? Anong nakalagay po? Ulitin nga natin. Bakit ginugugol nyo ang salapi ninyo sa mga bagay na hindi makakain? No? Yan bang paputok pwede mong kainin? Yung watosi pag nakain ng bata, pag hindi naagapan yan, mamamatay. Sigurado, magiging bangkay yan. Bakit? Lason po yan eh. Yung tinitimpla nila sa mga sangkap ng pulburan yan, lahat yan lason. Yun lang maputukan ka sa balat mo. Anong tawag doon? Infection. Pag hindi mo pinatignan yan, ano sabi ni Secretary Arbosa, mas mahirap ng gamutin kapag hindi mo kagad pinatignan sa doktorya. Tetano. Bakit? Kahit bagya lang tumama sa iyon. Lason nga po yun eh. Ano pa sabi ng Panginoon Diyos? Bakit nyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makapagbababusog sa inyo? Imbis na bili mo ng pagkain para sa pamilya mo, anong ginagawa mo? Ayun, bumibili ka ng paputok. Sino sinuswerte dyan? Sa totoo lang, yung manufacturer, yung gumawa ng paputok sa Bukawi, sila yung sinwerte. Ikaw na naman na nakabili at nakadisgrasya ka. Ikaw yung malas. Ito lang ha. Halimbawa, ikaw ang bumili ng paputok. Itinapon mo. Tinapon mo. At merong isang dumaklot doon. Hindi ba responsibilidad mo yon? Dapat ipagamot mo yon dahil ikaw yung nagtapon ng paputok. Pero wala pong pakialam ang taho. Ano sinasabi nila? Sinabi ng bawal pulutin, pinulot mo pa. Ayan, naputukan ka. Lumalabas ngayon, yung namulot pa po ang may kasalanan. Pero kung hindi ka nagtapon ng paputok, meron bang mapuputukan? Kaya lagi ko sinasabi, huwag niyong tangkilikin niya. Hindi namang makakain yan eh. Doon po sa Calabarzon, kapon, sa Weekend News, yung nahuli po nila, nakuha nila ng mga sinaksak sa drum na may tubig. Yung mga boga-boga, sinagasan nila ng pick-up ng PNP. Meron pa silang isang nahuli sa mismong bahay niya, doon po nakahimbak yung paputok. Bawal pala yun, illegal pala yun. Inulis siya. Sa kagustuhan kumita, ginawa parang budegang bahay. Bawal pala, inulis siya. Sipin mo, nahuli ka na, may kaso ka pa, lahat ng paninda mo, na kung ilang libo yan, kumpiskado yan. Kasi yan ang gagawin na testigos, ebidensya, laban sa iyo. Kaya kung talagang gusto nyo po sa Diyos, makinig kayo sa Diyos. Meron pa siya sinabi rito. Ito po, anong sabi niya? Ganyan din sa 11. Ganyan din ng aking mga salita. Hindi to maaaring walang kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Kita nyo po,
yung palang salita ng Diyos, kaya pinadala, may layunin. Anong layunin? Bakit mo ginagamit ang pera mo? Ginugugol ang pera mo. Sa mga bagay na hindi naman makakain. So, ibig sabihin ng Diyos, yung pera mo, ibili mo ng pagkain para sa pamilya mo. Wala ka nang naka-aksidente, nabusog ka pa. Kaya sabi ng Diyos, yun pala ang purpose ng kanyang salita. Ulitin natin sa Isaiah 55:11. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito maaaring maging walang kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. May purpose po pala. Tingnan naman natin ang sulat niya dito sa awit. Ang sabi ng Panginoon Diyos ay ganito. Awit 49. Basahin po natin Sabi ng Diyos, makinig kayo, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. O sino ba nananahan sa mundo? Tayong mga tao na kanyan nilalang. Anong sabi ng Diyos sa atin? Makinig kayo. Dos, dakila ka man o aba, mayaman ka man o duka. Ang status mo sa buhay, kung halimbawa sa kapasok dito, ano nakalagay? Dakila ka o aba, mayaman ka o duka. Tres, ako'y nagsasaysay ng salita ng karunungan at mag-iisip ng para sa ikauunawa. Lahat pala tayong tao, ang sabi ng Diyos, makinig kayo. Mahirap man, mahirap. Mayaman, mayaman. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, sabi niya, makinig kayo. May layunin pala ang salita ng Diyos. Ano yung layunin? Upang pangaralan tayo, turuan tayo, kung paano tayo mamuhay dito sa lupa. Meron ba sinabi ang Diyos na gastusin mo ang pera mo sa walang kapararakan? Wala po. Ang nakalagay, pagkain. Hindi ba napakaganda yan? O kahit naman walang Diyos, tayong tao. Halimbawa ako, ibili mo na lang ng pagkain niya para mabusog ang pamilya mo. Hindi ka naman makakakain sa mga paputok-paputok na yan. Walang Diyos yon. Pero maganda yung payo. Lalo na kung may Diyos, mas maganda sundin natin ang Diyos. Ito po, si Pablo meron sinabi sa Galacia. Basahin ko po, para po sa kabatiran ng lahat. Magandang araw, kaibigan. Ito na naman po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Like and share. Share lang po. Malay ninyo, makatulong kayo. Ano po? Dito po sa Galacia, ano po sinabi ni Apostol Pablo? Tingnan natin ang kanyang pagtuturo. 6:10. Kaya nga, tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi ni Pablo, ikaw ay tao ng simbahan o hindi ka man tao ng simbahan. Sabi niya, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na yung kapatid sa pananampalataya. Halimbawa, isa kang born again. Nasa isang simbahan ka. Tulungan mo yung nangangailangan sa kapwa mo nasa simbahan. Pati yung nangangailangan ng ibang tao na wala naman sa simbahan na kinabibilangan mo. Ayan po nakalagay. Ako pa nagsabi niyan. Binasa ko lang ang turo ni Pablo. Ang payo niya. Double purpose. Kaya sa ibili mo ng paputok yan, ibili mo ng alak, ibili mo ng kung ano-ano, itulong mo na lang sa nangangailangan. Lalo na po nitong nakaraan, ang dami nasusunog. Punta ka doon sa mga basketball court, nandun yung mga nasunugan. Ibigay mo na lang. At least pag tumulong ka doon,
nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Bakit po? Tingnan nyo ang sabi ng Panginoong Yesus. Ano naman ang turo ng Panginoong Yesus? Sa Mateo 22. Babasahin po natin Ito. 22. Ano po nakalagay? Ito. Sa 22:34. Nang mabalitahan ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduseo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa kanya. 35. Isa sa kanila ang tagapagturo ng kautusan at nagtanong kay Jesus upang hanapan ng butas. 36. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? 37. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. 39. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. O yun. Kaya tama si Pablo. Tao ka man ng simbahan o hindi, tumulong ka sa iyong kapwa-tao. Alam nyo po, kanya nyo lang natutulungan yung kapwa ninyo. Sa totoo lang, una ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa mo. At saka mo lang matutulungan ang kapwa mo. Bakit? Una mo nang minahal ang Diyos na nagmahal sa iyo. Pero kapag hindi ka tumutulong sa iyong kapwa, winawaldas mo yung pera mo sa walang katuturan. Ang totoo niyan, hindi mo mahal ang Diyos. Ang mahal mo ang iyong sarili. Anong sabi na Panginoong Yesus, ikalawang utos? Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya, alam niyo po, hindi naman parang paninirmon ito. Sabihin na natin, paninirmon na. At least biblical naman. Hindi ako nagsesermon ng ayos lang sa aking karunungan. Yan kinukuha natin sa Biblia. Ano pa sabi ni Pablo? Punta naman tayo kay Pablo. Sa unang Timoteo. Ano naman ang turo ni Pablo? Nang panahon na siya ay nangangaral. Sabi niya po kay Timoteo. Ito po. Unang Timoteo 6:17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Ano daw po yung kayamanan? Madaling mawala. Huwag mong wasaan yung kayamanan mo. Baka pagkalkal ng kayamanan mo, nangat-ngat ng dagayan. Yung numero, nawala na. Matalino yung daga. Kung alin yung numero ng pera mo, yun ang ngangat-ngatin. Paano mo pa ipapalit sa mga bangko yan? Wala nang numero. Ano ba? Joke lang yun. Wala naman talagang nasa ilalim ng lupa yung pera mo. Mangangat-ngat pa ng daga. Alam nyo, meron pong ganyan. Yung pera nasa ilalim ng lupa. Kaya nung nasunog yung lugar, yung pera niya hindi nasunog. Nandun po sa ilalim ng lupa. Doon po siya nagpagawa ng kanyang pinaka-bolt. Yung bolt doon po nakabaon. Kaya nung tapos ng sunog, kinuha po. Andun intact yung mga kayamanan niya ron. Ano po? Matalino. Okay. Hindi naman po madadala sa langit yun eh. Ito. Tuloy natin. 6:17 ulitin natin. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay sa ikasisiyan natin. Sino po nagbibigay isang kayamanan? Ang Diyos po pala. Pagkatapos gagamitin mo sa bili ka ng firecrackers, nakadisgrasya ka, hindi ka naman tumulong.
Oh, ano sabi ni Pablo? Ang Diyos pala. Kaya pag binigyan ka ng kayamanan ng Diyos, gamitin mo saan yan? Kawang gawa. Tuloy. 18. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Sino? Yung mayayaman. Maging mayaman sa mabubuting gawa at magbigay at matulungin sa kapwa. Yun pala. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo yung mayayaman sa mundong ito ha. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Ano po yung paggawa ng mabuti? Tulungan mong kapwa mo, sabi ni Pablo. Oh, hindi po ako may sabi niyan. Anong tawag dyan? Bukas palad. Eh, yung iba po, alam niyo po, may kasama ako sa Baguio noon, si Matandang Felix. Hindi ko po alam kung patay na siya, no? Sabi niya, kailangan masuin mo para mabuksan. Isipin mo, mamasuin niya raw para mabuksan yung kawa. Hallelujah. Dapat po pala bakas palad tayo sa mga kapwa natin. Lalo na yung mga nangangailangan. Tumingin ka lang sa tabi-tabi mo. Ang dami nangangailangan, kaibigan. Sila na lang ang andugan mo ng tulong. Maliit, malaki yan. Nakikita ng Diyos yan. Eh bakit po? Eto nakalagay sa Biblia. Nakikita ba ng Diyos yung ginagawa mo araw-araw? Wala pong may lilingit sa Diyos. Bakit? Siya po gumawa sa atin eh. Oh, 4:13 ng Hebreo. Wala makapagtatago sa Diyos. O kita nyo po? O saan ka magtatago, kaibigan? Sabi, wala makapagtatago. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa kanya tayo mananagot. Oh, pag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos na yung pera mo, galing sa Diyos yun, binigay sa iyo, pinagamit yan. At hindi mo ginamit sa gusto ng Diyos, pagtulong sa kapwa, binili mo ng firecrackers, lagot ka, mananagot ka sa Diyos, akala mo? Oh, ang sabi ng Diyos, ibili mo ng pagkain. Yung walang pagkain, bigyan mo. Kumakain ka, merong hindi kumakain, nakikita mo, tulungan nyo po. Kasi yun po ang utos. Ngayon, pag tumutulong ka naman sa nangangailangan, kalugian ba sa iyo yan? Hindi po, binless ka nga ng Diyos para magiging blessing ka naman sa iba. Dito po sa Hawit, ano sabi ng Panginoon Diyos? Kapag ikaw ay bukas palad, sa simple lang kaisipan eh. Sige, tumulong ka sa iyong kapwa. Pagdating ng araw, tutulungan ka naman ng mga yan eh. Pero hindi ka na matulungin. Ano sasabihin nila yan? Pabayan mo na masunog ang bahay yan. Kuripot yan. Di po ba ganyan ng tao? Eh bakit? Yung pera mo kasi, tago-tago mo. Oh, baka wala na, hindi na po pwedeng tanggapin yan. Kakatago mo. Wala na sa rehistro ng bangko. Central Bank. Meron pong ganyan. Oh, Awit. Ano pong sabi rito? Ito po sa Awit 41. Ano naman po ang benepisyo? Yan. Benepisyo na po tayo ha. Ibig sabihin, malapit na pong matapos ang ating ano po? Ito, Bible study. Kasi nasa benepisyo na tayo. Sa Hawit 41. Ganito po naman ang nakatala. Okay? Mapalad. O yan. Awit 41 verse 1. Mapalad ang taong nagmamahal. Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahirap. Yung mahirap, kapwa-tao mo po yun. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. O, kita nyo po, promise yan. 2. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ng kanyang buhay at pagpapalain din siya sa ibabaw ng lupa.
at hindi siya ibibigay sa kanyang mga kahaway. 3. Tutulungan siya ng Panginoon kung siya'y may sakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Oh, napakagandang pangako. Yung ginawa mo sa iyong kapwa. Ayan, oh. Narinig nyo po? Binasa ko lang. Oh, mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. 2, ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay at pagpapalain di siya sa ibabaw ng lupa at hindi siya ibibigay sa kanyang mga kaaway. 3, tutulungan siya ng Panginoon kung siya naman ay magkasakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Amen. Ganyan po ang Diyos. Ano man yung tinanim mo sa iyong kapwa, alam niyo po, ibabalik ng Diyos sa iyo yan. Ibabalik niya. Panghuli. Ayan. Panghuli na. Sa Kawikahan. Ano naman ang sabi ng Biblia? Purihin ang Panginoon. Sa Kawikahan 19:17. Kapag tumutulong ka sa mahirap para sa kanyang ulitin ko. Kapag tumutulong ka sa mahirap para sa kanyang nagpapahiram sa Panginoon, babayaran kanya pagdating ng panahon. Yon. Ano daw ang nakalagay po? Kapag tumutulong ka sa mahirap, para bang nagpapahiram ka sa Panginoon. So, ang Diyos po pala ay nagkakaroon ng utang sa iyo. Kailan nangyayari yon? Kapag tumutulong ka sa mga mahirap, sa iyong kapwa-tao na nangangailangan. Napakaganda po, ano? Sino po ang gumawa sa tao? Ang Diyos. Sino lumikha ng iyong kapwa-tao? Ang Diyos. Sino lumikha sa iyo? Ang Diyos. Sino lumikha sa akin? Ang Diyos. Oh, anong sabi ng Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Oh, pag nakita nyo pong nangangailangan, huwag na po kayong magtanong kung ano-ano pa. Huwag nyo nang balasahin. Tulungan nyo na lang. Lagi ko sinasabi, ganito. May lumapit sa iyo. Dala yung plancha. Mare, pare, isang lako ng 300. Dahil maganda yung plancha, ang ginawa mo, mare, itong 1,000. Oh. Kasi interesado ka sa plancha. Binigyan mong 1,000. Alam mong hindi mababayaran ng kumari o kumpare mo yung 1,000. Ano yan? Alam ng Diyos yan. Pananamantala. Ang tamang tulong, ganito. Lumapit sa'yo. Pare, mare, isasanla ko yung plancha ko. Samantalang may plancha ka na. Nakikita mo yung mga anak niya. Gula-gula nitang damit, hindi planchado. Huwag mo nang kunin yung plancha. Kung ano yung meron ka, bawasan 500. Kung meron kang 100, bigay mo. Mare, o pare, ito yung 100. Bigay yan. Walang sanla. Di wag na siyang mag-alalang magbayad pa sa'yo. Hindi mo man natugunan niya 500, pero yung 100 na binigay mo, sigurado makakatulong yon. At wala pa siyang alalahanin na meron siyang utang. At yung plancha, magagamit pa sa plancha ng mga damit nila. Yun po ang totoong pagtulong. Hindi yung, ay, important tong plancha ito, gusto ko ito. Pagkatapos, iilitan mo. Ginigipit mo po yung nangangailangan. Hindi po pag-ibig yan. Panggigipit, panglalamang sa kapwa-tao. Kaya sabi ko po, iba-iba ang nature na nangangailangan. Pag humingi sa'yo, wag mo. Yung iba po, babalasahin pa yun eh. Wag mo nang balasahin, bigyan mo na lang kung anong meron ka. Meron pagkain, pakainin mo.
Nung araw, meron pong sabi nila sa akin, tay, pambili lang ng tinapay. Sabi ko, tinapay pa lang gusto mo, halika sa bakery, malapit yung bakery. Nagkataon, may bakery. Mamili ka ng tinapay dyan, babayaran ko. Sabi, hindi po pera. Tingnan mo na, sabi mo kanina tinapay, ngayon pera. Hindi kita bibigyan ng pera. Yan, tinapay, gusto mo. Hindi siya namili, hindi wala siya. Ba't ko siya bibigyan ng pera? Sigurado ba ako kung saan niya lalagay yon? Hindi. Sabi niya tinapay. Anong ibig sabihin? Pangkain. Meron nga tinapay sa panaderia eh. Babayaran ko naman. Yung minsan, meron naman boss, tinatawag pa akong boss. Sabi ko, wala akong pera kasi pinambibili mo lang na sigarilyo. Matanda na. Matanda ka na nga, bibisyo-bisyo ka pa. Ang problema, wala ka na nga trabaho, bibisyo-bisyo, pagkatas nangihingi ka. Sabi niya, hindi naman nakikita nga kita, naninigarilyo eh. Ba't kita bibigyan ng pera? Sabi niya, pagkain lang, halika dito sa pagkain, may karinderya. Pakainin mo nga, lagang 20 pesos yan. At babayaran ko sa'yo. Dapat ganon. Alam mo nagbibisyo, nagsisigarilyo, bibigyan mong pera, ibibili lang ng sigarilyo yun. Tinulungan po pa siya para magbisyo. Yung iba kasi, namamalinos. Ang binigyan mong pagkain, tinatapon. Ayan, sabi niya, at Yason, ano po kasi nagtitinda siya. Meron talagang likas na ganyan ng ugali. Ako hindi po. Kung ako nagtitinda, umupo ka dyan, kumain ka. Pag hindi kakain, bahala ka, umalis ka dyan. Meron naman, tinulungan mo na, araw-arawin ka. Hingal ka araw-araw. Ayun po, nagre-reklamo po. Meron kasing Gagawin ka raw araw-araw. abusado. Ayan. Talagang ganun po ang nature ng tao, ano? Basta hanggat kaya mong makatulong, tulong lang kasi po unlimited ang pagtulong. At unlimited naman ang pagtulong ng Diyos sa iyo. Ganun lang po kasimple yun, kaibigan, ano? Kaya kayo pong mga tao, makinig kayo sa Diyos. Anong sabi? Huwag niyong gugulin sa hindi nakakain. Makakain niyo ba yung paputok? Kaya ako nagtatanong, ano gusto mo? Pera, pagkain. Ayan. Maganda po yun sa kanya. Parang nasa eskwela. Meron pang multiple choice. Anong gusto mo? Pera o pagkain? Pera, pasensya na po. Wala akong pera. Nasa kanya-kanya lang po ng diskarte yan. Ano? Pagkain po meron. Yan. Yan naman. Tama po yun, ano? Pakanin mo, sabi nga nila, tulungan mo ay turuan mong mangisda. So, kung nangangailangan siyang pagkain, pakainin mo na lang. Ngayon, kung hindi niya magkainin yung inapag mo sa kanya, di, wala na, pasinsyahan na lang. At least, ginawa mo yung part mo. Ako, ganun po ang ugali ko. Ano? Kaya, madalas, kailangan po, doon sa kanya talaga kailangan. Kung meron ka, sabi ko, abutan nyo po. Meron naman. Binigyan mo na ng todo. O sige, ano pa sinasabi niya ate sa niya? Binigyan mo na ng todo. Hindi pa nag-thank you. Kaya ang ginawa ko, ako na lang nag-thank you. Thank you Binigyan mo na nga, hindi pa nag-thank you. Ang ginawa ko, ako nag-thank you. Ganyan po talaga ang likas na ugali ng tao. Kung minsan, hindi nga sila nakakapagpasalamat. Ano po? Tatanungin nyo na lang kung ano gusto. Pera, wala akong pera. Kaya, hanggang dito na lamang po, ano? Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin sa pagkakataon na ito, na yung po lang pera namin ay galing po sa iyo, at dapat lang naman na yung pera binigay mo sa amin ay aming itutulong sa aming kapwa. Marami po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. God is good. All the time. Yan, ano po. Kaya, minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Okay? Picture po tayo. Sabi po ni Ate Ason, Happy New Year daw po sa inyo lahat. Hanggang dito na lamang po. God bless us all.